problema lang sa kapatid mo. Yun ang problema namin eh. Bakit ganun? Magawa pa silang problema. Ano lang yon? Lumipas lang, parang nadaanan lang siya ng hindi magandang hangin. Pero alam ko kahit si Kuya JJ mabait din. Parang kinaiingitan ako. Bakit anong kinaingit? Ano bang meron sa akin? Ha? Nainggit sila sa'yo? Bakit gusto sila akong palayasin? Kung hindi sila nainggit. Sila akong palayasin. Sino? Ikaw kasi paggawa ka ng paggawa ng bahay, tignan mo, bago na lahat yung yero. Kinuha mo pa lahat yung Pan naman yung Daddy Frankie, tumutulo, natutuluan kami. Kinuha mo pala. Hindi ko papagawa. Kinuha mo pa lahat yung tirang yelo dito, naka long span ka na. So yung pan namin kusina. Oh, may tumutulo. dirty kitchen ka pa. Banyo. Oh, mayaman ka na kasi. Gusto na. Tumutulo, may mayaman. Tumutulo yung yero, mayaman. Marami ka na nakuha yero eh. Diyos. Tapos may hollow blocks pa. Ipapatas nga kasi nga. Oy, tignan mo, Walang bumbilya doon, papatas doon, tumutulo. Palalagyan ng white. Ano naman Daddy Frankie? Tumutulo yung bahay, mayaman. May baboy ka na naman. Yun lang. Baka yun ang kinakita. Ang laki pa ng pera nakuha ng nakaraan. Oh, nakaraan. Magkano pera mo? 24,000. Kunin naman sa akin lahat yun. Siyempre, si Kuya Orban nakakuan sa akin na lang pabayaan ko yung kapatid ko. Hindi, yung 24,000 sa'yo yon. Lahat. Kahit sa akin. Hindi Tapos kapatid yung ko. baboy na binigay sa'yo. Alam nga, pabayaan ko si Kuya Orban. Yung baboy na binigay sa'yo yon. Yung grocery Anong lang. meron sa akin, kapatid ko, hindi ko, ayaw kong... Ay, ganun? Ha? Mm-mm. Nasa akin si Kuya Oliver. Kung Okay. anong kinakain ko, kakainin din niya. Hindi, sabihin mo may 4 na baboy ka na rin, kuya. Huwag na tayong mag-away. Sabihin mo, kuya, may 4 na baboy ka na. Mayroon ka na rin kulong-kulong, kaya okay. Sabihin mo. Ano pang ginaingit naman niya? Maganda ka daw kasi. Ay, Diyos ko! Sige. Kinausap ko na si Kuya JJ. Puka. Sabi niya, wala naman na daw yon. Away lang Sabi ko, kasi ang bungad sa amin ni Nanay Ansing, kasi Masama ayaw. yung loob ko, Daddy Frankie. Ha? Masama yung loob ko. Kapatid niya ako. Oh, Anong karapatan niyang pagpalay sa akin? Yung ang magulang ko, sabi niya, buhay pa dito katitira kasi may mga bahay na sila. Ganon lang niya palayasin. Kapatid niya ako. Ano ako, ibang tao? Hindi sila naiya sa akin. Hindi siya naiya sa akin. Sasabihin niyo sa kanya, madali lang sabihin na lumayas kayo dyan. Ganon yung kanya sa akin, Daddy Frankie. Bungad niya sa akin. Hindi ko sukat akalain na mag-iisip sila ng ganyan sa akin pag ganito. Wala akong iniisip nun, kundi sinupin yung bahay namin. Tapos ngayon, darating sa puntong ganito na sasabi sila sa akin ng ganyan. Ano ako, ibang tao? Kapatid nila ako, punso ako. Ako pa yung nag-aalaga sa kapatid namin. sinabi ko kasi sa kanya ngayon, sabi ko, Kuya JJ, Ang tapang-tapang niya noon na magsalita sa akin. Ngayon, nandiyan ka, tamimi siya. Gusto kong magharap dito pero ayaw niya pumunta eh. ayaw. Alam niya kasalanan niya. Anong karapatan niya magpalaya sa akin? Dali pang kin. Kaya nga wag mo nang problemahin yun. Baka pagod lang siya noon. Hindi dali pang umaga nun. Pinuntahan ko siya. Anong kasalanan ng asawa ko sa'yo? Bakit mo siya pinapakang? Yung sinaktan daw niya ako. Tapos ngayon, awin na yung mag-asawa niya. Kailangan ko yung asawa ko. Nakatuwang sa mga anak ko. Naiintindihan mo naman siguro ako. Maliliit pa yung mga anak ko. Tapos bandang huli, sasabihin niya. Yun nga, pinapalayas kami sa bahay namin. Yun lang Pero ngayon, sinabi ko sa kanya, pinuntahan ko siya doon. Hindi lang namin binidyo, camera kasi ayaw pumayag nung anak. So, nire-respeto naman namin. Kaya lang sabi ko kay Kuya JJ, pagdating namin, ang nirereklamo ni Nanay Ansing na inaway mo daw siya. Kaya kung maaari mag-usap kayo ng maayos para hindi kayo nag-aaway pagdating ng blessing. Kasi 2 araw na lang blessing na. Gusto ko yung blessing ng bahay ni Kuya Oliver, masaya. Wala naman sa akin yun. Dahil Frankie, ang gusto ko lang, huwag nila akong ginaganyan. Ako, hindi ako naghanap ng away. Huwag niya akong sasabihin naman ng gano'n. Intindihin niya rin yung nararamdaman ko.
Ikaw ba naman, Daddy Frankie, kapatid mo, papalayasin mo? Eh, wala ka mag-ginastos na ni piso doon sa bahay na yun. May gana pa siyang magsabi ng ganun sa akin. Sininip ko yung bahay namin. Kung pinabayaan ko yan at iniwan ko, anong kanyan? Sinong kitira dyan? Mga anay. Oh, hindi ko kalain na ganyan sila ngayon. Pero ang alam ko dyan, nagsisisi naman na siya, baka nabigla. Sa punto ng pag-uusap namin, sabi niya, wala na yung Daddy Frankie, sabi niya. Ayaw niyang... Makalimutan yung sinabi niya sa akin, Daddy Frankie. Ha? Wala daw akong karapatan dyan sa bahay namin kasi babae ako. Dapat daw yung asawa ko ang nag-uwi sa akin. Eh, wala nang bahay yung asawa ko. Lahat ng anak may karapatan. May karapatan kayong lahat. Pero ayaw ko na makialam dyan, Nanay Ansing, kasi ako, dito lang talaga. Matapos ko lang to, okay na ako. Anong karapatan niyang pagpalay sa akin? Yung ang magulang ko, sabi niya, buhay pa dito katitira kasi may mga bahay na sila. Ganon lang niya palayasin. Kapatid niya ako. Ano ako, ibang tao? Hindi sila naiya sa akin. Hindi siya naiya sa akin. Sasabihin niyo sa kanya, madali lang sabihin na lumayas kayo dyan. Ba yung makasalahan, Daddy Frankie? Bakit akong pupunta? Ate Ansing, may kasabihan tayo kung sino yung nakaunawa ay siyang umunawa lagi. Hanggat kaya natin magpasensya, pagpasensyahan. Patayin ko yung asawa mo, sabi niya. Kung hindi akong mapatay niya, akong papatay sa kanya. Naka-blatter niya siya sa barangay. Pag nagsalita pa siya at naghamon. Tapos check up lang ni Kuya Oliver, okay na. Tapos na. Salamat, Daddy Frankie. Ayun. Yung kapatid namin talaga. Pero yung mga problema sa pamilya nyo, alam ko kayo lang yan makakapag-ayos. Hindi. Tama ka doon, Daddy Frankie. Tsaka alam ko naman na nagsisisi na rin si Kuya JJ. Sana wag na niyang ulitin. Oo, hindi na yan. Kasi nakakasakit din sa loob, Daddy. Ano kayang gusto naman? Ang maganda niyan, puntahan mo dito lang kami. Puntahan mo. Kausapin mo. Kayong dalawa lang magkapatid. Sige, puntahan mo. Para magkaayos na kayo. Kampante rin ako. Ako ba yung makasalahan, Daddy Frankie? Bakit akong pupunta? Ate Ansing, may kasabihan tayo kung sino yung nakaunawa ay siyang umunawa lagi. Hanggat kaya natin magpasensya, pagpasensyahan. Ganun lang yun. Di ba? Para maayos na. Ayaw ko yung iiwasan kayo. Hindi naman ako ganun, Daddy Frankie. Hindi na lang ako iinit kung ganun. Basta wag lang akong sasabihan naman ng masakit. Pero maganda, matino siya ngayon. Hindi siya lasing ngayon. Di kausapin. Sabi ko pa, Daddy Frankie, si Kuya Oliver may sakit sa pag-iisip. Daig mo pa yung may sakit sa pag-iisip. Ang kasakiman ng puso mo. Tumalabas na. Siguro yung sakit sa pag-iisip magagamot, pero yung kasakiman ng puso hindi. Bakit kung sakasakaling... Kung sakaling lumayas kami dito na magpapamilya, yung mga isin makikinabang, sila na lahat. Kasi gusto nga nilang lumayas kami dito. Hindi naman. Ang mangyari dyan, wala nang titira dyan, masisira. Sayang. Yun lang iniisip ko, Daddy Frankie. Hindi na lang sila maging masaya. Maayos yung bahay. Pinaayos ko kahit papaano. Wala naman. Kung tali maayos na maayos. Problema na naman to mga kababayan. Pero hindi yun ang punta namin. Nagulat na lang ako na may problema pala sila pagdating ko. Kaya kami Sabi mo nga, Daddy Frankie. Sasabihin ko yung mga sinabi mo sa akin kay Daddy Frankie. Ano sabi niya? Para alam mo din. Alam niya, nagbibiro ako na hindi ko ipapaabot sa akin. Yan, sabi ko lang naman yung totoo, yung mga sinabi niya sa akin. Sabi niya, lumayas kayo dyan sa bahay niya. Sabi niya sa akin. Baka may galit siya sa asawa mo. Wala, ma-okay na sila eh. Okay na sila, Daddy Frankie. Nung nagkati pa nga kami yung baboy, nag-inuman pa nga sila. Bandang muli, parang nag-ahamon ng away. Bakit? Papatayin ko yung asawa mo, sabi niya. Kung hindi akong mapatay niya, akong papatay sa kanya. Ay, Diyos ko naman, para magpapansin. Sabi ko, kung lasing yung tao, tutulog na, hindi na naghahanap ng papansin sa kanya. Ano sabi ng asawa mo? Balik-balik siya. Oh. Eh, sabi ko, wag mo nang patulan. Sabi ko naman. Oo. Ano sabi ng asawa mo? Mabuti, mabait yung asawa mo. Alam mo nang minalasing, huwag ka nang sumako. May ikaw yung nakakaintindi. Baka lasing sila. Balik naman siya, nangahamon talaga. Wala yung anak niya dyan.
Wala, Dan Frankie. Ako Oo, ang kasi nag-awat sa kanya. Kasi takot siya. Inulak ko siya. Napahiga pa. Tahimik si Kuya Gigi pag nandyan yung anak eh. Kawawa din kasi yung anak niya dati pa lang kasi wala nang ina at ganyan pa yung tatay niya lasinggero nagwawala. Kaya sabi ko nga kahit lasinggero yung papa mo kaya kang mabuti para mapabuti yung buhay mo. Tawagin ko siya Dan Frankie. Ikaw, sige. Papuntahin ko dito. Oo. Ikaw bahala ka. Hindi pa ako tapos maglak. Sige. Inilagyan ko ng halaman dati Frankie. Okay lang sa'yo? Oo, wala problema. Ayaw niya dati Frankie. Ha? Ayaw. Oh, di ba? Hayaan mo na. Baka nabigla lang siya noon. At least okay na kayo. Kasi yung away ninyong magkakapatid, hanggat maaari, hindi na natin isama. Ang anuhin na lang natin yung blessing ng bahay. Ano sabi niya sa'yo? Ayaw na niyang kwanda. Pero wag mo nang ulitin yung mga sinabi niya sa akin. Oh, ano sabi niya? Oo, sabi niya. Oh, yun ang pala eh. So, wala nang problema. Ganon lang siya magkwan sa akin. Pero nung pinagsasalita niya ako ng masakit. Sama loob mo. Oo. Kapatid niya ako. Ako yung bunso. Nakawawa noon eh. Namatay yung mga magulang namin. Ako yung walang katuwang sa buwan. Gaganyan din ako. Kaya magiging aral ito sa atin lahat mga kababayan. Yung pagmamay-ari ng magulang, halimbawa bahay, bago natin i-renovate or what, siyempre alam natin may mga kanya-kanyang bahay na tapos ikaw walang bahay, bago mo simulan, gawa ka kasulatan. Kahit nung dalaga pa ako. Hindi. Gagawa ko. Nung dalaga ka pa nga, ang sabi ko sa'yo, siyempre, mahal mo magulang mo. Oo nga. Tutulungan mo. Oh, pero hindi mo pwedeng i-declare na sa'yo yun kasi ikaw ang nagpagawa. Hindi. Ganun pala yan. Ganon yun. Sa batas natin. Hindi ko naman iniisip kasi nun na. Ganon naman talaga tayo eh. Kasi nauuna talaga yung pagmamahal sa pamilya. Pero, before start na pagka titira ka na, kasi iba na eh. Pag may asawa ka na, mag-iiba talaga. Etong magkakapatid na ito, halimbawa 5 magkakapatid, very close yan. Nagmamahalan yan. Mga binata't dalaga. Pero magkakaroon, hindi naman lahat, not at all. Once na nagkaroon na ng pamilya ang bawat isa yan, magkakaroon ng pagkakaiba yan. Kaya bago ka mag-claim ng pagmamayari ng magulang, kailangan, or bago ka magtayo, dapat may kasunduan talaga. Na pinag-ayunan, pinagsang-ayunan ng lahat. Hindi ko naisip na dahil. Ganon naman talaga, hindi natin maisip. Pero alam mo, Nanay Ansing, isa lang payo ko sa'yo. Kunin mo sa magandang usapan, makukuha yan sa magandang pakiusapan. Huwag mo kakausapin paglasing. Hindi. Kada lasing pupunta ka mga amon ng away. Yun ang gusto niya. Dahil ayoko na naman gano'n. Natuturo mo yung mga anak ko eh. Nakikita nila yung gulo ng kapatid ko sa kanyang asawa ko. Basta ano lang, kung sakasakali, pag-usapan nyo na lang sa barangay na. Pinapatawag nga siya, ayaw naman yung pumunta. Sabi ko, Kasi alam niya, Nanay Ansing, na mali siya. pumunta ka doon, sabi mo yung mga samaan ng loob. Ayaw niya pumunta. Pero susunod na magsasalita pa yan sa akin ng masakit. Ay, hindi na pwede. Papadampot ko na yun sa... Paano gagawin mo pag nagsalita? Naka-blatter na siya sa barangay. Pag nagsalita pa siya at naghamon, Alam ko, Nanay Ansing, hindi mo matitiis yung kapatid mo. Alam ko, mabait ka. Galit mo lang yan. gusto ko lang dahil Frankie, maging maayos kami. Oo, ayos na yan. Yung kapatid namin. Oo.